Una po sa lahat ay magandang tanghali o hapon rin po, no? Tanong ko naman po sa inyo mabilis, kayo ba yung mga botante na o hindi pa? Botante na po. Ikaw? Botante na rin po. Okay, tanong ko lamang. Mabilis lang naman to, no? Para sa inyo, ano ba ang gusto niyo ba sa isang kandidato na siya yung karapat-dapat niyang iboto? Ang gusto ko po sa isang kandidato is responsible po. Tapos, yung mga pinangako po niya is na natutupad niya po. Ikaw? Ganun na rin po yung akin. Tapos po, yun po, natutupad po yung mga pangako. Yun. Ito, may bibigyan ko sa inyo isang mabilis lamang na illustration. Madali lang po ito, no? Kayo bahala kung paano nyo to pipili at anong inyong opinion, no? Halimbawa, meron tayong dalawang tao, no? So, kunwari, yung isang tao, masama ang ugali, barumbado, pero marami siyang nagawa, meron siyang magandang credentials, pero pangit nga lang yung ugali niya. Okay, nagets nyo? Versus yung isang mabuting tao, mabait siya, pero lagi na lang siyang inaapi, lagi siyang kinakawawa, lagi siyang iniiwan sa ere. Kumpara yung isang tao masama ang ugali, may credentials, sabihin natin siya ay nag-doctorate, may master's degree, pero masama ang ugali niya. Kumpara yung isang mabuting tao, wala man siyang ganun, pero mabuti siya sa pakikitungo, pero lagi siyang iniiwan o sinasaktan. Tanong ko na may ganito, sino bang pipiliin niyo doon sa dalawang tao na yun, kunwari? Sa akin po yung mabuting tao. Kasi po mas mabuti na pong mag-settle sa mabuting tao kasi alam mo na po yung ugali niya kahit po na iniiwan siya or sinasaktan. Kaysa naman po dun sa masamang tao na may nga po siya, may credentials, may master degree, pero yung ugali naman po niya ay hindi naman po karapat-dapat na sobrang sama po. Ikaw naman? Ganon din po yung akin, yung yung mabuting tao po. Pero ito po, halimbawa, yung ganyang senaryo na yan, kunwari, nakakapansin ba kayo yung mabuting tao, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang iniiwan, tapos yung mga masasamang tao, lalong dumadami yung kanyang mga kaibigan. Napapansin niyo yan sa totoong buhay yan? Yes po. Ikaw? Opo din po. Unfair ba yung ganyang treatment? Hindi ba yung patas? For me po, yes, unfair po siya because kasi po kaya lang naman po sila sumasama din sa masamang tao kasi may mga credential po siya, may mga na-achieve na po siya sa buhay, unlike po na dawa na mabait lang kasi mabait lang po siya. Okay po. Tingin mo unfair yung ganong treatment? Opo. Dahil? O sa ganun na yun? O sige, ganito. Sa tingin nyo, mayroon ba kayong trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Yes po, hindi naman po kasi natin maiiwasan yung magka-trust issue sa mga tao ngayon, lalo na po naglalaga na po yung mga other, na mga backstabber, ganun po. Ikaw? Opo, lalo na po may mga tao po na hindi po natin kilala na lumalapit po sa atin, tapos hindi po natin alam kung ano yung pakay po nila sa atin. Pero kung ganun, paano mo malalaman kapag isang tao ay mapagkakatiwalaan? Kailangan nyo ba daw siya makilala sa loob ng buwan o taon? Or sabi daw ng marami, nararamdaman mo na lamang itong taon na tayo mapagkakatiwalaan. Paano ba yan tinitingnan? Nararamdaman po kasi po, hindi naman po natin kakausapin yung isang tao if hindi naman po tayo comfortable dun sa taong yun. Ikaw? Ganon din po, yung parang komportable po tayo nakasama yung tao or kausap. I see. Alright, sige ito. May ba mga kahinto na tanong? Mas madali po ito, pero silang po ito, no? Tanong ko lamang. Since nabanggit ko na po na maraming beses ang pagiging mabuting tao or mabuti, tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao? Sa palagay ko po, hindi po masyado. Ikaw? Ganon din po, hindi din po masyado. Kung ilalagay natin daw halimbawa sa sarili natin from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 5 po. 5. Sa akin po, 7. 7. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? In your own definition. Para sa akin po, ang ibig sabihin ng mabuti ay
hindi lang po basta yung sa pagtulong po sa kapwa, matatawag na agad na, ay mabuti to. Para po sa akin, yung pagbibigay mo po sa kapwa, tao, sa kapwa mo ay bukal po sa loob mo. Ayun po. Ganun din po yung akin. Tapos po, pagka may respeto ko po sa mga nasa paligid mo po. I see. Pero mahilig ba magbasa ng dictionary? Medyo lang po. Medyo, ikaw? Hindi po. Pero nagsusearch ba kayo kay Google pag hindi mo naman isang salita? Yes po. Ikaw? Opo din po. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po daw ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala ka daw ginagawang mali, wala ka daw sinasaktan ng tao, kahit sanggol, at wala kang ginagawang kasalanan. Tingnan natin po itong mabilis na tanong kung tamang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo din po. Yun nga problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik, or ganating mas malala, nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Opo din po. Imagine mo kunwari, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan. Imagine mo, sa totoong buhay, ghost town na tong lugar na to. Wala nang tao dito, na tayo nasa kulungan na. Doon pa lamang may trust issue na mga tao sa atin sa maliit na bagay. Ano pa kaya? Kung sa malaking halaga. Kaya ang totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nakaranas ba kayong magalit sa isang tao? Yes po. Opo. Nawawala ba ang stress niyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi ang stress. Ganon din po, lalo pong tumitindi. Siyempre, kunwari, halimbawa, sinasaktan kayo ng isang tao, no? Kalokohan sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang nga, hindi nyo talaga gagawin. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang literal. Kung hindi, sa isip nga lang. Yun nga lang, ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo nadulas, na pa-OM, alam niyo na po yun. Yes po. Ikaw? Opo. O, ito, saktong-sakto, no? Mother's Day na, no? So, Happy Mother's Day po sa mga nanay niyo po, no? Ano ko lang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes po. Opo. O, halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito. At kunwari, wag naman sana biglang napuwing mata mo, kunwari, medyo magugulitin ka. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman, napuwing ka, at nandito ka lang sa lugar na to, wala naman siya dito, halimbawa. Like, OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Sa palagay ko po, okay lang po. Okay lang. Ikaw? Ganon din po, okay lang din po. Okay lang. Pag kunwari, nadapa ka, kunwari, napa-OM, instead na pangalan ng Panginoon, pangalan ng mami mo, okay lang yun sa inyo. Okay lang. Well, actually, yung iba, sasagutin nila, hindi nila kaya sagutin yan kasi alam nilang nakaka-disrespect yung pangalan ng mami mo o kahit sino. Kaya nga, minsan ibang tao, pag nagulat, OM, alam mo na, yung OMG, yun yung madalas na ginagamit. Pero yung mumurahin mo ang magulang mo, hindi nila kayang gawin yan. Ang tawag doon ay disrespect. Kaya lamang, kaya hindi ginagawa na marami yan kasi may respeto. I'm not saying wala kayong respect sa magulang nyo, pero syempre hindi kasi yung normal na nababanggit na expression. Yung iba nga, sa gitna ng interview, kung sinabi ko yung tanong, iba napamura, yun ang ginagamit lang nila. Hindi nyo kailangan banggitin yan, gets ko naman yan. Ang punto lamang, kung tayo po yung may respeto sa loved ones natin, dapat natin yung respeto sa Panginoon. Kasi sagrado ang kanyang pangalan at hindi dapat yung ginagamit lamang sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy, pambabastos. Yun nga lang, di lang kayong dalawang guilty, pati tayo lahat-lahat. Kasi kasabihin mo, ang huli mo ginamit yan ng pambabastos ay nung bata ka pa at ikaw ay nag-mature na, parehas pa rin yun. Sisibihin na disrespect natin ang Panginoon. Yun nga lang, lahat taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo, kayo ba ay guilty o innocent kayong tao? Base sa ating katanungan kanina.
Ako po para sa akin guilty po. Ikaw? Guilty din po. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang. Sa palagay ko po sa langit, as long as po na tinanggap naman po natin si God ng buo sa puso natin, sa langit po tayo mapupunta. Ganon din po, sa langit din po. Okay? Parang ganito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari yung isang kriminal, sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis, at po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako. Pero siguro naman, judge, baka hindi naman ako sa kulungan. Kasi alam ko pong tinanggap ko naman po ang pagkakamali o pwede niya sabihin na tinanggap niya ng Panginoon kaya para magbabago na siya o iba pa. Pero sasabihin pa rin ng judge, kahit anong mangyari, still, kailan pa rin yung pagbayaran, kailan pa rin talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Yes po. Opo. Ngayon kasi ito po sa yung problema. Yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtinim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman, tanong ko lamang. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat tayo kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon according sa Bible. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Yes po. Opo. Ano po nangyari? Dapat tayo mag-alala kasi po ang buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring kayo ay nag-enjoy sa napakagandang tanawin na to, tahimik, payapa, at bigyan na lang ako dito, nagbulaga dito sa interview, pero hindi na may sabihin po may masamang intensyon. Nagmamalasangit lang, at syempre, buhay kasi ang pinag-usapan natin, no? Itanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi, ikaw? Hindi rin po. Bakit kayo hindi natatakot? Kasi po, darating naman po talaga tayo sa kamatayan. Darating talaga ikaw? Ayun din po, lahat naman po tayo mamamatay. Huwag yung sana masamayin yung tanong ngayon, no? Halimbawa, kunwari, bigyan tayong pagsaan dito ng puno. Handa na ba? Handa na kayo? Kunwari lang. As of now, hindi pa po. Hindi pa, ikaw? Hindi pa rin po. Hindi pa. Hindi ko tinatakot ha, pero kasi syempre di natin alam kung ano ang buhay ng ating hinihintay. No? Parang wag naman sana biglang may mangyari sa atin. Bigla tayong sumugod dito yung mga buhayan, di natin alam. O malay mo, alam nyo ba itong lugar na to, yung Sampaloc Lake, yan ay dating bulkan yan. Syempre nagkaroon ng tuloy ng mga tubig o ilog kasi nga, akala na marami, hindi na yung puputok. Para bigyan na ng gugo ng mundo natin, di ba? Ang dami po yung mangyari. Hindi ko kayo tinatakot. Ang dami kasing mga pangyayari na maaaring buhay natin ang maging kapalit talaga. Kaya dapat talaga tayo mag-alala. Parang ganito lang yan. Kung gusto niyo mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Siguro po mga 20 years pa. 20 years? Sa akin po, siguro mga 30. Ayaw nyo ng 100? Ayoko po. Ayaw, bakit? Parang sobrang tagal na po. Sobrang tagal. Ikaw? Ayoko rin po. Ayaw mo din. Naiintindihan ko, no? Pero sana makita po natin na pahalagin pa rin natin ang buhay kahit pa may limitasyon. Kasi sabi sa Bible kasi, pag po tayo natin namatay, titingnan ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin nung tayo nabubuhay. Hindi lang sa mabuti, pati ang masasama. Ang masakit naman po dito, hindi po ito yung parang mas maraming mabuti, yung masama, matatakluban na ng mabuti. Hindi po ganun yun. Kasi ang Panginoon po, titingnan niya lahat. At ayaw ng Diyos ng masasama, na may kasalanan, mayroong mga bahid ng marurumi, dahil nga sa kasalanan. Galit siya sa kasalanan at makasalanan tulad natin. Kaya ang totoo, wala talagang mabuti kahit isa. Di ba tandaan nyo kanina sa interview, from 1 to 10, ba ilalagay sarili nyo? Ang tamang sagot po dapat ay negative. Bagsak talaga tayo. Kasi wala talagang mabuti kahit isa. Kahit naman po, hindi rin ako mabuti. Pag ito kasamahan ko, hindi rin mabuti. Kasi hindi po nagkulang Panginoon sa babala. Pero tayong gumagawa ng kasalanan. Kaya nangyayari, lahat po tayo ay napapahamak talaga. At bagamat nakapag-alala, syempre meron namang solusyon. Hindi man tayo mag-iiwan dito na parang walang pag-asa. Tanong ko lamang, narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Yes po. Ikaw? Opo. Ano po sa Tagalog nun?
Nagsisimula sa letter A. At nagtatapos sa letter A. O sirit na. Sirit na po. Sirit na. Okay, ganito. When you say po mercy, nagulat sila bigla, no? Parang, A, to sa A, no? Hindi. When you say po mercy, yan ay awa. Lagi sa ng awa. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Nahingi kayo ng awa sa araw-araw? Hindi masyado. Ikaw? Opo. Okay, ganito lang yan. Kasi pag sabi natin mercy o awa, kahit sabihin mong wala ka namang ginagawang kasalanan o kung may nagawa ka mang kamalian, dapat pa rin tayo humingi ng mercy o awa. Kasi ang awa po ay pagpapakumbabayan. Parang inamin natin tayo po'y mahina, inamin natin tayo po'y makasalanan, or humingi ka ng gabay sa Panginoon. Kasi ang mundo naman talaga natin napakakomplikado. Akala mo gusto mo itong makamit mo, pero ba't iba ang dumadating sa'yo, di ba? Pwede tayong humingi ng mercy o awa. Kasi hindi po kahinaan ang humingi ng tulong sa Panginoon. Pagkus pa nga, nagiging matalino tayo kasi sabihin, umaasa lagi tayo sa gabay ng Panginoon. Kasi ang kanyang awa ay laging bago kada umaga. Kasi pag walang mercy yan, lahat agad tayo ay mapapahama. At pag nangyaring may mercy, alam ng Diyos, kailangan natin to para walang mapunta ang isang tao sa impyerno. At pag nangyari yon, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Niligtas po tayo ng Panginoon. Ikaw? Ganun din po. So, yun yan, di ba? Tayo pong lahat yung makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya, pero ito yung nangyari sa kanya. Nagbabahagi lang siya ng katotohanan, pero itong ginawa sa kanya ng mga tao. Kasi si Jesus, di lang siya tao, siya rin na Diyos. Na kung saan siya tinorture, siya pinahirapan, siya pa ay pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Bago ko ituloy yan, di ba napansin nyo kanina yung illustration ko kanina sa dalawang tao. Mabuti na nga yung tao, nagmamalasakit o hindi siya mataas ang credentials niya, pero lagi siyang inaapi. At ganyan din nangyari kay Jesus. Mabuti ang kanyang ginagawa, pero bakit siya pinatay? Ibig sabihin, ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila may nagmamalasakit, kaya madalas ang katotohanan ay madalas may namamatay na para lang maibahagi. Kasi ang mga tao po, kasama tayo dito ayaw lagi ng katotohanan. Gusto nila takpan ng tenga, takpan lahat, para mabura. Pero hindi mangyayari yun. Kaya nga si Jesus, bagamat siya'y namatay sa krus, siya rin na Diyos. Alam niya na ang buhay niya magiging kapalit, kaya siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Bilang udyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang ating kaligtasan ay wala sa ating biyaya, ang ating kaligtasan ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig salitang repentance? Familiar lang. Familiar, ikaw? Hindi po. Pero hindi ka sure sa meaning? Hindi po. Okay, when you say po repentance, yan po ay repent or pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Ikaw? Hindi rin po. Siyempre, di ba? Kasi hindi nyo ma-enjoy yung napakagandang tanawin. So pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Kung tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan at lumayo sa kasalanan at babaguhin ang ating kaisipan. At pag sinabi nating repentance po, lilinawin po natin na ito po ay hindi ka aasa sa pagsisisi sa sarili mo. Kung hindi, nagsisisi ka sa harap ng Panginoon. Kasi regalo niya yun, kaya ang isang tao ay pwedeng lumayo sa kasalanan kung siya ay nagsisi. Ang pangalawa naman po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa yung repentance and faith, ay tiyak pwedeng maligtas po yung tao, hindi dahil siya mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At bibigyan siya ng bagong puso, bagong karakter, na kung saan anuman ang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan.
So bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Sa palagay ko po, yes po. Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron din po. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Hindi. Minsan po. Ganito lang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kumakain po. Siyempre, kung hindi kayo kakain, magkakasakit kayo, di ba? So, pag tayo nagugutom, kakain tayo. Ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo nandito sa mundo na to ay para makilala ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. At yan yung rin dahilan kung bakit ang Bible po, sabi sa internet, yan po ang pinaka-best-selling book at all time. Kung di makaniniwala, tanungin nyo na po kina paring ChatGPT. Gumagamit kayo nun? Kay ChatGPT, kay Meta AI, at kay Gemini AI, lahat sila sasagot, Bible ang best-selling book. Bakit? Sabi kasi daw ng Guinness Book of World Records na mahigit 4 to 5 billions of copies ang naibenta. Hindi nga lang kasama yung mga libre. Ibig sabihin po, ang salita ng Panginoon ay totoo. Na kung saan may mga tao pang kailangan magbuhis ng buhay para sa katotohanan. Kasi yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo ay para sa Kanya. Ang bad news po, lahat tayo guilty, lahat tayo mga kasalanan, lahat tayo ay sa hell mapupunta. Yun kasi ang hostation ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Siyempre mas maganda kung kayong dalawa ay maliligtas at walang isa sa inyo mapupunta sa ibang lugar kagaya ng impyerno, no? Maliligtas lang po yung tao kung siya po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Yesus lamang. At pag nangyari yon, siyempre sa kilos ng Panginoon, magliligtas pa rin siya ng tao hanggang ngayon dahil yun sa biyaya at sa awa ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po. Meron pa yung katanungan po. Wala po. Wala din. So, bago po magtapos, no, alam naman natin, simula na ngayon ay mag-election na, tama po ba, no? Pero hindi man po dito naglalatag dito ng agenda ng political. Kaya ako nang nagamit yung illustration kanina, yung mabuti at masama, kasi sa panahon ngayon, mukhang iba na ang napipili ng mga tao. May mga masasamang tao, wala tayong sinisirang kandidato, pero siyempre kung maghahanap ka, dapat consistent, di ba? Track record, mabuti ang kanyang paikutungo, as in malinis. Pero napapansin natin, para bang hindi sila napapansin. Yung iba naman, mabuting kanilang intention, pero masyado kagad mataas ang posisyon. Kaya maring di sila manalo. Ang punto lamang po ay ganito lang. Huwag na po tayo magulat, pero sana sa ating pumakamay, kung paano tayo makitungo sa ibang tao, sana po tama. Kasi ang Bible po, pag mabuti ka sa isang tao, magiging maayos ka dapat talaga. Kasi yun yung tama eh. Pag mabuti, mabuti ka. Hindi pag mabuti, ikaw pa inapi lahat-lahat. Pero siyempre ang Bible nagsasabi, bless yung mga taong nagper-persecute, mga inaapi, lalo na kung ang ginagawa naman ay para sa Panginoon. Kasi nga, ang nangyayari, ang ating mundo talaga ay wasak na dahil sa kasalanan. Kaya saka nakakita, ang masamang tao, lalong pinupuri. Pero mabuting tao, lagi silang kinakawawa. Ang akin lang naman, hindi ko kayo ini-influensya doon, pero tingnan natin ang katotohanan sa realidad. Kasi yun yung magiging takbo na kung sa bawat pagboto natin at sa bawat ating mga desisyon, syempre kikilos ang Panginoon para malaman na kung maayos ang ating mga desisyon, pwedeng ang mga taong ipipili niya rin ay maayos din. Para at least, magiging malaking tulong to sa susunod na henerasyon. Sana nga lang, hindi tumadamay ang mga susunod na henerasyon kasi yun yung makikita nila. Yung mabuti, laging kawawa. Hindi naman pabiro, no? Yung mga mabuti, lagi binabasted. Hindi, yun yung sabi ng marami. Pero yung masasama, lalo silang nakakajowa, etc. Parang, that's the reality. So, ang punto lamang, ang Bible po, hindi nagkukurap ng ganyan. Tayo lang po nagkukurap ng ating mga kaisipan. So, yun nga lang. Sana ay maging gabay po to sa atin dahil nga, ang mundong ginagalawan natin ay napakamakulay sa sobrang daming nangyayari, lalo na sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon, kaya niyang baguhin itong mundo na to, lalo na pag dumating ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan? Wala na. po. So wala nang katanungan po. Ako po ay nagpapasalamat po. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo. At higit sa lahat po, stay safe po and stay hydrated po. Thank you po sa inyo. Thank you po.
Thank you din.